Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, nagimbal ang palasyo sa matinding pasabog ni Prof. Tikya. PBBM todos na. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kaya Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang sinasabi nga niya ng presidential communication, sinabi rin ni President Bongbong, I guess nandun siya sa Dama, no? Tapos na interview, sinasabi niya ang kanyang magsasabihin daw doon, yung update to uplift the Filipinos, the lives of the Filipinos. Sabi rin doon, ay ito nga yung pag-improve daw ng ekonomiya. So yan mga kababayan, nako. Ramdam niyo po ba? Ramdam yung update daw, no? I-update kung nag-improve, no? Nag-uplift ba yung pamumuhay ng Pilipino? Nako, ramdam niyo po ba mga kababayan na umangat-angat tayo ngayong panahon ito? Yung ekonomiya, i-update daw. Sana maging totoo sila, ha? Oo, maging totoo sila sa pagbabalita nila or sa pagre-report nila ng kanilang mga ginawa para diba? Para iangat ang ekonomiya ng bansa. Baka naman lokohin lang tayo dito, baka magre-react talaga ang taong bayan, di ba? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, wala nang naililihim, araw-araw nakikita mo sa balita, di ba? Kung ano ba talaga ang nangyayari sa ekonomiya. Yung ano nga pala, yung kamatis, yung kamatis, gumaya na rin sa sibuyas nung nakaraan, di ba? I-address ang criminality at ang mga social problems, no? So sa inyo, Miss Malu, alin ho ba pag sinabi niya nga i-update niya o yung mga achievements niya sa mga nakita nyo nitong past year? Kasi yearly naman yan, hindi ba? So hindi na kailangan pag-usapan pa yung dati kung tapos na. So ano yung nandito tayo sa third? Anong nakita nyo this year? Anong achievements ng Pangulo? Well, I'm sorry to say I've been watching this president, pero I don't see an improvement of the lives of Filipinos. Oo, napababa nila ang bigas sa 29, pero seriously, aging stock ang ibibigay mo sa marginalized sector. So yan mga kababayan, siguro ko yung bigas na achieve na nila. Nasa line up to na 29. Pero ano naman yung quality? Ang tanong, anong kalidad ng bigas na ito? Kasi aged rice aged, ibig sabihin, stock na po mga kababayan, laon rice. Diba? Mga laon rice. Sino po nakakain na ng laon rice? Sinasabi nila, may amoy na raw yan At yung iba, talagang sa sobrang tagal nang na-stock, inuud na. Totoo po ba doon sa mga nakabili? Kasi dito sa amin, wala namang ganyang kadiwa-kadiwa. Diyan lang naman siguro sa ilang ano lang, diba? Ilang bayan lang. Ang problema dito mga kababayan, kasi bakit stock? Tinatanong, ikaw ngayon na nanonood ngayon, mapapaisip ka bakit stock? Bakit na-stock yung rice? Samantalang napakatagal na nating na-experience na napakamahal ng bigas. Matagal na, di ba? Bakit na-stock yan? Ibig sabihin, habang
yung price noon ay pataas ng pataas, nandyan lang yan na bigas na yan. Nandyan na yan, nakakamada lang. Naka-stack lang mga kababayan. Diba? O bakit nyo pa hinintay na mabulok yan? Ha? Kasi gusto nyo mahirapan muna yung mga Pilipino. Diba? Parang gusto nyo sambahin rin kayo. Sambahin kayo. Ha? Naghihirap na yung mga tao. Sige, ilabas na natin tong bigas. Hindi nyo natansya. Hindi ninyo natansya. Yan. Ha? Nabubulok na pala. Nabubulok na pala yung bigas. Ngayon, pahiya tuloy kayo. Kahit pa sabihin natin mababa ng bigas na yan, pero pinagsamantalahan nyo lang talaga ang Pilipino eh. Diba? Alam nyo nang nandyan lang yan na stock na rice, no? Dati pa, habang napakamahal ng bigas, gusto nyo talagang masira eh. Baka sinasadya ninyo. Bakit hindi mo kunin doon sa smuggler at sabihin mo, maganda yung bigas na yan, akin na, ibibigay ko doon sa marginalized. Una. Pangalawa, hindi ko nakikita ang Build Better More. Walang nasisimulan. Kung may napapatuloy, no? Bakit ko sinabi yon? Kasi yung budget na-captive ng Kongreso. Saan ka naman nakakita ngayon na ang PhilHealth na 90 billion, gusto nilang kunin at ilagay sa unprogrammed fund na popondo sa pork barrel nila. Hindi ba maling-mali yun? Kasi para contribution yun ng mga members ng PhilHealth. So yan mga kababayan, isa pa po itong PhilHealth na ito, no? 89.9 billion mula po sa mga membro na kinokolekta ng PhilHealth, no? Buwan-buwan. Kukunin po ng gobyerno, nako, at ilalagay sa unprogrammed funds mga kababayan. Unprogram nga ibig sabihin, hindi natin alam kung saan gagamitin ito. Diba? Hindi naka-program eh. Hindi natin alam kung saan gagamitin yung perang yan na mula sa mga membro na PhilHealth. Mga kababayan, may nag-comment po, ang sabi niya, Baka gamitin lang yan ng mga politiko sa eleksyon. Nako po. Eleksyon mga kababayan. Posible, di ba? Posible nilang gamitin yan kasi unprogram hindi natin matitrace kung saan ginamit yan. Baka nga, by certification lang yan wala nang resibo-resibo. Di ba? Speaking of certification, di ba? Si anong nanguna niyan batas po yan ni Lacson, di ba? At kakandidato po siyang senador uli. Kung gusto niyo po uli na magkaroon ng certification by by certification lang, walang resibo, no? Ay boto po natin ulit si Lacson, mga kababayan. Balikan po natin itong mga mambabatas, mga karabi natin, no? Kasi wala tayong naririnig dito sa pondo ng PhilHealth na 89.9 billion na gagamitin sa unprogrammed funds, no? Wala po tayong naririnig sa kanila na tumutulig sa or kumukontra, no? Or umu-oppose dito sa gagawin ito. Aba, bihirang ang ganito malaking pera pero walang kumikibo sa mga mambubutas natin. Baka mismo sila makakikinabang, di ba? Mahiya naman po kayo sa sa mga membro ng PhilHealth. For example lang mga karabi natin kasi makaka-avail ka lang ng PhilHealth, di ba? Pag nagkasakit ka health yan health. Health mga kababayan. Makaka-avail ka lang po kapag nagkasakit ka. For example, ako, matagal na akong empleyado, private company. Let's say mga 20 years. Simula nang nagtrabaho ako dyan sa kumpanyang yan, naghulog na talaga ako ng PhilHealth. 20 years mga kababayan, kwentahin nyo na lang.
Ito po ang point ko. Sa napakatagal kong paghuhulog ng PhilHealth, hindi ako nagkasakit. Diba? Oo. Sa napakaraming dumaang Pasko, hindi nga ako naka-avail ng kung ano dyan sa PhilHealth kasi hindi ako nagkasakit eh. Tapos ngayon kukunin, kukunin ng gobyerno para ilagay sa unprogram funds. Aba, hindi ako makakapayag niyan mga kababayan. Di ba? Kasi pinaghirapan ko yun eh. 20 years ko pinaghirapan tapos hindi naman ako nagkakasakit pero kailangan ko maghulog. Kasi mandatory. Di ba mga kababayan? Sana ko, di ba kasi sinasabi nilang exist fund eh. Exist fund ng PhilHealth. Bakit hindi nyo, di ba? Bigyan ng yung mga membro ng PhilHealth para ganahan pa silang maghulog kahit hindi nagkakasakit, di ba? Bigyan nyo naman sila ng konting pakonsuelo. Oh, di ba? Nakakahiya po kasi yun eh. Naguhulog po yung mga member ng PhilHealth, di ba? Pinaghihirapan nila buwan-buwan. Since 20 years, for example lang, naghulog ka ng PhilHealth tapos kukunin ng gobyerno. Di ba? Parang malaking kalokohan yan. Or panloloko. Baka sabihin ng mga matagal ng Pero ito, example lang baka sabihin ng mga matagal nang nag-uhulog sa PhilHealth na baka scam na ito. Diba? Scam na yata itong PhilHealth na ito. Tagal ko na naguhulog, hindi ako nagkasakit tapos gagamitin nila sa ibang bagay. Baka scam nga mga kababayan. Tapos So, sa posisyon na yan, ay ang health napaka-importante yan kasi kung ang mga Pilipino ay hindi healthy, paano ka magtatrabaho? Paano di ba? Maraming mga issues tungkol sa ekonomiya kung ang health ay magiging issue. Hindi ko rin nakikita sa foreign policy kasi nagsimula tayo na laban-laban at parang magkakaroon na tayo ng gera, biglang pinatahimik. Tapos nagkaroon tayo ng reciprocal access agreement with Japan na hindi naman natin kinonsulta o nasabihan man lang ang ASEAN. Hindi ko rin nakikita ang transportation, lahat ng Pilipino dumadaan sa traffic, dumadaan sa magulong daanan. Hindi ko rin nakikita ang peace and order dahil maraming yung mga batang nawawala. Yun, dapat tugunan yun eh. Ano ba yan? Nagbebenta ng organ? Ang daming nawawala yung missing persons, yes. So dito pa lang mga kababayan makikita mo na po yung pagkakaiba. Ito, hindi talaga natin maiwasang may kumpara yung nakarang administrasyon sa administrasyon ngayon. For example na lang mga kababayan, yung traffic, di ba? Yung traffic, at least may ginawa man lang. Sa war on drugs, peace and order, at least may ginawa man lang. Manila Bay, at least may ginawa man lang. Di ba? Na masasabi mong, eto talaga. Kailangan talaga to. Kasi eto nga ang napakalaking question mark. Sa simula ng pag-upo nila, mga kababayan, ipinagmamalaki na nila ang pag-progress ng ekonomiya. Pero, na-reverse psychology yata tayo. Ibig sabihin, nabudol na naman tayo. Yeah? Nabudol na nga tayo nung bumoto tayo. Nabudol na ulit tayo ng naniwala ulit tayo na may aangat nga ang ekonomiya. Diba? Kasi travel ng travel mga kababayan eh. At ito opinion ko lang ito at least malaman nyo kung anong nasa isip ko mga karibo natin, di ba? Ito kasing PhilHealth, no? Hindi ko alam kung bakit nila kinukuha pero bigyan naman sila ng bigyan ng ayuda. Wala na ba silang maibigay? Kaya gusto nila hindi ko naman sinasabing doon sa ayuda ibibigay ito, di ba? Pero baka lang naman mga kababayan. Baka doon sa ayuda ibigay itong mga 89.9 billion mula sa PhilHealth. Kasi pork barrel eh. Baka pang ayuda na ito. Di ba? Ibig sabihin mga kababayan, hindi po sustainable yung nila, yung pang-aayuda nila.
Kasi, for example, ito, di ba? Napakalaking pera nito. Eh, walang pumapasok na pera. Puro bigay. O, pagdating po tuloy ng panahon ng calamity, ha? Baka wala na kayong maibigay. For example na lang, ha? Example lang ito. Hindi ko sinasabi na ano. Dito sa Leyte, di ba, binaha. Eh, for example, nabigyan ng Leyte ng ayuda nung nakaraang pamimigay nila ng ayuda, di ba? O, pwede pa kayang bigyan sila ngayon ng ayuda? Ayudahan na sila? Magdodoble na sila ng ayuda. Kaya pa ba? Diba? Sa bagay, may pera naman po ang gobyerno eh. O, bigay lang kayo, bigay. Hindi naman sa inyo. Lalo na yung PhilHealth. Hindi naman sa inyo yan eh. Hindi nyo naman pinaghirapan yung 89.9 billion na yan. Sige, ipamigay nyo na. Iayudan nyo na po doon sa hindi mga membro ng PhilHealth. Grabe kayo ha? Yes. So alarming, na-alarm ako dahil hindi mo nararamdaman ang pamahalaan sa mga issues na importante sa Pilipino. Certainly, ang investment, pag pumunta tayo dun sa investment, 28% lang ang nagpakatotoo sa lahat ng pinuntahan niya. Nakailan ba siya? 17, 18, 3? Yeah. Sunod-sunod, no? Okay, I'll just go also, no? Kasi, ang sinasabi nga niya, parang ang dating pangangamusta, no? Sa bawat sektor, sa mga lipunan. Ngayon, do you think, Mr. Kia, it's very important, lalo na binanggit yung criminality, hindi ba, social issues, sa tingin ko kailangan, it's very crucial now that he makes a stand na hindi yung parang dilly-dally type. Like, for example, what is your stand about Pogo? Dapat masagot niya doon ng straight. Yung tungkol sa ICC, ngayon sabihin mo na, WPS, sabihin mo na, saan tayo, ano ba tayo, di ba? Do you think na itong zona na to, napakahalaga na magkaroon ng klaro na maiintindihan ng lahat? Isa lang po, ang gusto na lang dito ay parating sa atin mga kababayan, no? Walang drama-drama. Sabihin kung ano ba talaga ang stand ng Pilipinas ngayon. Ano ang sitwasyon ng Pilipinas, di ba? Yun po yung gusto nilang iparating sa atin eh. Hindi na magdrama. Huwag nang dramahin ang Pilipino. Huwag nang pahabain yung kasi mga kababayan, tingnan nyo ha. Di ba, napapag-aralan natin to sa school eh. Yung SS ba yun? KISS, di ba? Yung KISS. Keep it simple. Keep it short and simple. Yan. Di ba sa school pinag-aaralan natin yung KISS na yan? Keep it short and simple. Ngayon, di ba magaling talaga mag-speech eh. Magaling. Wala tayong problema dyan sa pag-speech ni PBBM. Magaling po. Saludo tayo dyan. Palapakan po natin. Kaso nga lang, sa sobrang gusto mong pagandahin talaga, sa sobrang gusto mong lituhin talaga ang taong bayan, hahaba at hahaba yan. Hanggat makalimutan tuloy yung mga importante. Di ba? Sigurado yan kasi napakahabang report yan eh. Napakahabang report yan eh. Sana naman, no? Maging keep it simple, short and simple. Para sa taong bayan na maintindihan agad kung ano ang gusto mong i-report sa amin kung meron man. Diba? Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat.